Bago natin gawin yung gupit para sa kanya, nipisan muna natin yung kanyang balbas. Isama na natin sa mga gugupitan. Gamitan natin ang number 3 na clipper guard. Trim na rin natin yung kanyang bigote para naman kapag ginupitan natin package na. Na-trim na natin yung kanyang balbas and then nagupitan pa. Start. Umpisahan natin sa paggamit ng trimmer. Diretso na natin to. Tanggalin na rin natin yung mga makakapal na buhok sa ibaba. Estimate na lang natin kung gaano kataas yung paghagod na gagawin natin dito. And then gamit tayo ng number 2 sa gilid. Para yung pagkakanipis na gilid hindi masyadong mapuwersa. Taper ang gagawin natin gupit para sa kanya. Gamit naman tayo ng 0.5 na clipper guard sa gilid sa paunti-unting pag-blend. Ganon din sa likod, C-motion para hindi mapuwersa yung pagkakataas ng gupit nito. Pwede na rin natin diretsuhin na naka-zero close para mabura yung pagitan ng white and dark area. And then overcomb. Kung ganitong klase ang inyong buhok, subukan nyo yung ganitong klase ng gupit. Yung kanyang buhok ay nakabagsak lang. Kahit medyo malalaki yung hibla niya, hindi siya tumatayo. Kaya pwedeng-pwede siya sa ganitong klase ng gupit. Lagyan natin ng pa-curve na line. And then ayusin natin yung pagguhit dito sa may likod ng tenga. Kailangan lumulutang yung kapal ng buhok dito sa may likod ng tenga para mag-shadow. And then textured natin yung ibabaw para mabawasan naman yung kapal ng dulo nito. Ahitan para okay na. Maging swabe na yung resulta ng gupit natin ginawa para sa kanya. Napakarami pa rin talaga na nagpapagupit ng ganitong gupit dahil ito naman yung nauuso ngayon. Ito yung malimit na ipagupit ng mga ating customer. And then ahitan na rin natin yung kanyang balbas. Yung mga pagitan para maging mas malinis ito. Kaunting idea para sa mga ganitong klase ng buhok. Pwedeng-pwede sa ganitong klase ng gupit.